So, hi guys! Welcome to Mentally Unstable Girlies Podcast. And today, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-relatable topic. Yun ay ang personal relationship. So, bago tayo mag-proceed sa topic natin, magpapakilala muna kami. Hi, I'm Nika. Hi, I'm Yana. Hi, I'm Jam. Hi, I'm Iya. Hi, I'm She. And we are the Mentally Unstable Girlies. So, para i-start ang ating podcast, meron muna tayong isang katanungan. The question is, For me, for me, personal relationship is yun yung parang malalim na connection mo sa mga nasa paligid sa'yo, like family, yung close friends mo, and even your boyfriend. For me, same din kay Jerica. Pero, feel ko yung personal relationship is natutulungan ka rin niya i-build since yung sa mga nasa paligid mo is naku-communicate mo and nagkakaroon kayo ng deep connection. Saka naman, yung personal relationship is, parang, ito yung deep connection natin sa tao. Like, yung meron tayong, nakapag-deep talks kayo, ganyan, meron kayong personal relationship, like yung lovers, ganyan, family, relatives. Actually, same lang din sa akin. Yung style. same lang din yung mga answer ko katulad sa kanila. Yung personal relationship is, ayun yung mas malalim yung relationship mo sa kanila. Yung nagkakaroon ka ng deep conversation, nasasabi mo yung feelings mo sa isa't isa, and yung mas matagal nyo nang kilala yung isa't isa, kasi mas deep na yung relation nyo. So, before we dive sa ating main topic, so, syempre, magkamustahan muna tayo. So, i-rate natin kung gaano nga ba, kumusta nga ba yung relationship status natin with our parents, friendship, or yung karelasyon nyo man. Then, bakit ganon yung rate nyo? So, ako muna. So, ako, rate ko siguro sa overall friendship and parents, siguro 7 out of 10. Kasi, for me kasi, ako bilang individual, meron pa rin akong, hindi pa rin ako masyado nag-open up sa ibang tao. Parang nag-build pa rin ako ng walls sa paligid ko. Kaya parang hindi pa ako masyado talagang sa mga tao sa paligid ko. Kaya 7 out of 10. Ikaw, Yana. For me, pag sa family, dahil lumaki ako sa household na hindi pala open ang feelings, na kapag may problema kami is lagi na lang namin kinikip sa sarili namin. 5 out of 10 lang siya. Kapag dating naman sa friendships, kapag yung sobrang close ko na talaga yung tao, sobrang open ako pagdating sa feelings ko sa kanya. Like sa mga nararamdaman ko, mas mabilis lang ako mag-open, kaya for me, 10 out of 10. And pagdating naman sa karelasyon or yung boyfriend ko, open din ako pagdating sa relasyon namin, pero meron talagang mga times na hindi kami nag-uusap kapag may problem kami sa isa't isa. Yung kinikip na lang namin, hindi kami nag-uusap. Kaya lang, 8 out of 10. For me naman, yung sa parents ko is, 5 over 10. Since, yung situation ko ngayon is malayo ako sa parents ko, feel ko, through online, feel ko ang hirap pa rin ang hirap mag-open up pa rin. Kasi, parang feel mo, hindi sila naniniwala na ganun yung nararamdaman mo since hindi nila nakikita kung anong nangyari sa'yo araw-araw. Sa friendship naman, I can say na 9 over 10 naman since sila yung nakakasama ko araw-araw and parang sila yung shoulder to cry on ko. Parang ganun. Sa boyfriend ko naman, since araw-araw ko siya nakakausap, okay na okay yung 10 over 10 since parang lahat na sasabi ko sa kanya, like yung random rants, ganyan. And feel ko naman may boundaries pa rin yun kasi hindi naman lahat kailangan sabihin ko sa kanya and naintindihan niya din naman. Sa akin naman,
Sa family, wala naman akong masyadong problema. So, 9 out of 10 sa akin. Kasi kahit naman gano'n na close kami, meron pa rin part sa akin na hindi ako nakakapag-open up sa kanila kasi nahihiya ako, natatakot ako. Ayun nga, nahihiya ako ma-judge. Ayoko kasi nag-judge ako. Tapos, sa friends naman, maayos naman yung friends ko. So, 10 out of 10 sa akin kasi nga, kasama ko naman sila sa sa ups and downs. And then sa relationship naman, to kasi parang bago pa lang to. So, parang sa akin siguro 8 out of 10. Maayos naman yung communication namin. Hindi kami in relationship. Wala pa kami dun sa part na yon. Parang pa lang kami, nasa talking stage kami ngayon. So, yeah. So, yung akin naman sa family ko, feeling ko siya, 9, 9 out of 10 siya kasi may mga nakakapag-bonding kami, tapos close kami na parents ko, mga kapatid ko, ganun. Pero meron pa rin na nahihiya akong mag-open up sa parents ko, ganun. Sa mga kapatid ko, syempre kasi nahihiya ako. Pero sa naman. Pero okay naman kami, close kami lahat. Lang talaga, minsan lang talaga nahihiya ako mag-open up ganun. Sa naman, sa friendship ko naman is, okay naman kami kaya 10 out of 10. Kasi sa mga kaibigan ko is comfortable ako sa kanila, and nakakapag-open up ako yung mga problema ko. Halos yung mga kaibigan ko is sila pa yung may mas may mas alam sa buhay ko kaysa yung parents ko or family ko, ganun. Kasi comfortable ako sa kanila mag-open up, close din kami, tapos sila din yung mga kasama ko lagi. Sa naman, sa romantic relationship naman is 0 out of 10 kasi wala naman akong boyfriend. Yes? So, meron kaming mga ni-ready na question para sa amin. So, ito yung first question for Sheila. And today's generation na nagkakaroon pa rin ng gantong ng gantong relationship. Kadalasan tong nakikita ng sa mga tao na Muslim or mga mayayaman na yung parents nila yung nag-decide ng nila, ng future nila, at ginagawa na ina-arrange marriage sila, ganun. So guys, sa mga Muslim or sa mga mayayaman na yung parents nila yung kumukontrol sa kanila. And wala silang magagawa kundi manatili dun sa sitwasyon na yon at manatili sila sa sitwasyon na yon at habang buhay na nila yun kasi na-reach nga sila. Depende na lang siguro kung kung mamatay yung asawa. Pero no joke kasi ang hirap ng ganong relasyon na hindi mo gusto yung tao pero ikakasal ka dun kasi dahil sa arranged marriage or sa gusto ng parents mo. Ayun. For me, nakakita na ako ng ganitong relationship kasi yung sa friend ko, meron siya yung sa empty love dahil dun sa boyfriend niya, matagal na sila and parang as the time goes by, nagiging toxic na yung friend, yung boyfriend niya, kaya na-fell out of love na siya. Pero, nag-i-stay pa rin siya dahil sa awa. Kasi nakikita rin naman niya na parang mahal na mahal siya. Kaso yung too much na kasi yung pagmamahal sa kanya ng boyfriend niya. Kasi masyado nang obsessed sa kanya yung boyfriend niya. Kaya nawawalan na siya ng gana dahil doon. Pero hindi niya maiwan-iwan kasi naaawa rin siya. Parang ganun nga, empty love na lang. Pero nag-i-stay na lang dahil sa awa. Hindi dahil mahal ka niya. So, sa akin naman, ito, personal experience to. Experience ko na siya. Yung, lang to, parang, yung empty love, naranasan ko siya. Nagstay ako kasi, parang akala ko, phase lang to, na, akala ko, lilipas din siya, na babalik din feelings. Tapos, di ba may ganun na, di ba nga social media na standard, na, kapag napagod ka daw, parang wala ka nararamdaman, magstay ka pa din, di ba? May sabing gano'n na, magstay ka pa din kasi babalik din doon. Parang lang daw siya, phase lang. Pero sa akin, oo, parang pagsubok siya. Pero sa akin, parang hindi siya totoo.
para sa akin nga, hindi siya totoo. Kasi sa akin wala eh, parang ilang months kami, parang 3 months, ganun, empty love kami noon. Tapos parang hanggang sa naging, na-fed up na lang ako. Kaya yun, buti na lang, nag-end na kami yun. In good terms naman. So, ako rin, personal experience ko rin. Kasi, yung mama and papa ko kasi, ano na talaga sila, hiwalay na talaga sila. Pero syempre, nagkakasama pa rin kami sa isang bahay. Kasi nga, yung mama and papa ko, kahit na parang, yun nga, empty love na lang sila. Parang pinipili na lang talaga nilang magstay dahil nga sa aming mga anak nila. Dahil lang doon. Pero wala na talaga silang naramdaman para sa isa't isa. And hindi na rin sila nagpapansinan sa bahay namin. Parang wala lang, ganun. And empty love talaga. Then, nag-stay na lang talaga sila para sa aming mga anak na lang, dahil doon na lang. Kaya, napipilitan na lang talaga sila na magsama sa iisang bubong. Same experience din with Jenica. Kasi nung personal experience ko siya si mama kasi and papa ko, like, nagkaroon sila ng like, sobrang intense na pagtatalo. As in, like, dumating na talaga yung hiwalayan, parang ganun, hiwalayan. Pero, si mama pinipilit niya magstay na kahit ganun sobrang toxic ng relationship nila ni papa, kahit na ganun yung nararanasan ni mama. Kasi for the sake of, family, para lang masabi na may buo yung yung pamilya namin, ganun. Nag-stay si mama sa ganong relationship kahit na sobrang toxic for the sake of pero ngayon, okay naman na sila and in good terms naman na may love, bumalik ulit na love sa family namin. And okay naman na kami ngayon. So ang next question natin ngayon is But then, anong question ulit? Tingin? Sa akin hindi. Hindi siya masama. Which is, dapat nilalagyan, di ba? Pero, para lahat tayo clear. Kasi ang hirap no. Example, parang hirap nga nun. So, kailangan talaga, hindi siya, required talaga siya, kasama talaga siya. Kasi ang hirap naman na parang, alam mo yung parang gumagawa kayo ng mga couple things, wala kang pinangahawakan. Tapos parang, pag may nagtanong, ano kayo? Anong sasagot mo? Kaya mas okay pa rin talaga na merong label. Para yung, alam yun, hindi kayo naghuhulaan na, ano ba tayo, ganyan. Mas okay pa rin talaga na clear. Tsaka hindi lang siya yung parang mema nilalagay. Dapat nilalagay talaga siya doon. Para, yun nga, clarification, ganyan. Para, yun nga, linaw sa both sides. For me, hindi matatawag yung love kung walang label. Kasi kapag walang label, parang wala pa kinabang yung relationship and parang walang place yung isa't isa sa puso nyo. Like, parang ang time consuming niya. For me, di rin siya matatawag na love if wala kang commitment sa isang tao. Kasi syempre, parang hindi mo matatawag siya ng relationship if hindi ka committed. Walang commitment na nangyayari. Syempre, parang hirap naman nun sa both sides. Ang hirap niya both sides if walang label. Kasi yung parang label, yun yung parang sinisimbolize niya na parang pinapahalagahan mo or andun yung consistency nyo sa isa't isa. For me, yes. Mas magandang may label kayo sa isang relationship kasi ako, personally, hindi ako settle sa isang tao kung hindi siya handa. Kung hindi siya handa pang pumasok sa relationship. Kung hindi yung okay sa kanya na wala kaming label. Kasi, paano yan? Kumari, magsiselos ka. Tapos sabihin mo, nagsiselos ka sa isang tao na yun. Tapos sabihin lang naman niya, bakit ka nagsiselos? Wala namang tayo. So, wala kang karapatan na magselos kasi wala namang kayo eh. So, before entering a relationship, dapat clear yung intentions nyo sa isa't isa. Na dapat sabihin mo na gusto mo na kayong mas malalim pa na relationship, mas personal. Hindi yung parang friends lang kayo, pero magturingan kayo para kayo magjowa. Okay na, nagtatanong ko na.
For me, based on my experience, kailangan talaga ng label sa, isang relationship. Kasi, um, kagaya nung, sa ex ko, kasi, di ba, naging kami. Tapos, sige, wala kami, pero nag-uusap pa rin kami, pero parang may something pa rin. Pero, pero walang label. Tapos, ayun, ilang months din kami, ganon. Hindi naman totally months, pero, parang mga weeks, ganon. Siyempre, iniisip mo kung ano kayo, kung ano meron kayo, ba't kayo nag-usap ng parang may something sa inyo. Pero wala na kayo. Tapos, siyempre, nakakapagod yung ganun kung iisipin mo kung ano ba kayo, ganun. Kaya for me, mas okay pa rin yung, yung may level kasi bakit ka pa magsasettle sa taong hindi ka naman kaya bigyan ng label, ganun. Kaya, never settle for less. So, ang susunod na question is, sa akin yung madalas magbago, yung lang, siguro yung mabilis magbago yung intimacy. Intimacy kasi 'di ba, meron tayong mga personal life, hindi naman natin sila laging kasama, so pwedeng mabago. It's either mawawalan yung intimacy, magpe-fade yung intimacy or mas lalong, ayun nga, pag magkasama kayo, ganyan, magbabago pa din siya. Yun naman kasi yung question, 'di ba, madalas magbago. So yeah, intimacy siya for me. For me, intimacy rin kasi naniniwala ko yung love is my pace. Like, kunyari ngayon, sobrang sweet nyo, ganun. Like, pero, like, weeks after, magbabago kayo, mag-aaway kayo, ganun. Feel ko, yun, like, test of love, kumbaga. Kasi, yung intimacy, parang ang hirap din niya i-maintain kung yung communication is hindi ganun consistent. For me is intimacy rin. Kasi, lalo na sa mga long-term relationships, yung intimacy is nawawala sa time goes by kasi, syempre, mas may focusan nyo na yung ibang bagay. Like yung future nyo, yung pagpaplano sa future nyo, like sa career, sa paggawa ng bahay, sa paggawa ng magiging pamilya nyo in the future, ganun. Parang, kaya kapag yung, matagal nang kayo, nawawala na yung intimacy. Hindi na kayo yung sobrang sweet sa isa't isa, na kahit sa labas, PDA kayo. Hindi na kayo ganun kasi, ang tagal nyo naman eh. Ang tagal nyo na eh. So, hindi na kayo yung type na relationship na sobrang sweet kahit saan. Like, parang minsan nawawala na rin ng gana na mag-show ng affection, ng physical. Kasi, syempre, tumatanda na rin. Kaya nawawala na rin yung kagustuhan mong mas malapit sa isa't isa. So, for me then, yun nga, same answer with Yana. So, as time goes by kasi, syempre parang sa relationship, dumadaan talaga tayo sa boring phase. Though parang doon kasi parang less intimacy na yung magkarelasyon. Kasi parang doon nila nararamdaman na parang naboboring na sila sa isa't isa. So, parang doon, parang hindi na sila masyadong nagsasama dahil doon. So, less intimacy nga, hindi na sila masyadong nagiging sweet sa isa't isa. Parang kapag magkasama sila, parang hindi mo na maramdaman yung presence ng isa't isa. Hindi mo na nararamdaman na parang, ay, kasama ko pa ba siya? Kasi parang wala na eh, parang hindi na sweet, wala nang spark, ganun. For me, parang pareho lang din sa kanila, intimacy din kasi lalo na kapag nasanay kayong dalawa na lagi kayong magkasama, tapos biglang pareho kayong mabibisi, tapos hindi na kayo makakapag-bonding or makakagala na kayong dalawa lang, tapos ayun, kasi naranasan ko rin yun na na kagaya ngayon na nagsinihay na ako, tapos siya, hindi talaga. Yun. Kasi dati, may boyfriend ako na ang dami talaga hindi. Ayun. Di ba grade 12 siya, tapos grade 11 ako, o di, dati, may oras pa kami sa isa't isa, na kasi
konti pa lang ang mga ginagawa namin noon. And then, nung pareho na kami nag-senior, ayan, unti-unti na siyang, unti-unti na kami nabibisi sa isa't isa. Halos wala na rin kaming time, ganun. So, yung kayang, parang na-bored siya or napagod, ganun. Ayun, parang nawala na rin kami ng spark sa isa't isa, kaya ayun, na-uwi sa hiwalayan. Hindi iiyak, hindi talaga. So, ayun, kaya mas okay, mas, talaga, sa intimacy. Next question is, so, for me, wag kang, mapayo ko lang, ma-advise ko lang is, wag kang masyadong matakot maging vulnerable sa karelasyon mo. I-try mo na i-build na mas maging strong yung communication nyo sa isa't isa. Syempre, dahil din naman sa communication, doon din natin mararamdaman na parang tumitibay talaga yung relasyon kapag magaling ka talagang makipag-communicate sa isang tao. And yun nga, wag tayong matakot na ipakita kung ano yung nararamdaman natin. Sabihin natin yung tunay natin nararamdaman. Wag tayong matakot na maging vulnerable. Wag natin ipakita na natatakot tayo na mag-open up dahil lang sa naiisip natin na hindi tayo maiintindihan nung karelasyon natin. Syempre, dahil din naman doon, matulungan tayo na mag-build pa ng love. Dahil doon, mas mapapastrong pa niya yung relationship nyo. Mapapayo ko lang sa mga ganon. Feel ko, katulad kay Doria, wag ka matakot sabihin yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Kasi, naniniwala pa rin ako na communication is the key pa rin. Kasi kung patuloy yung ina-avoid yung isa't isa, feel ko, mas, parang, hindi magiging strong yung relationship nyo and hindi kayo makabuild ng like deep connection kung hindi naman kayo ina-avoid nyo naman yung isa't isa if hindi nyo naman sinasabi yung yung mga nararamdaman nyo. And pag kasi sinasabi nyo yung nararamdaman nyo sa isa't isa, mas makakapag-build kayo ng ng deep connection na makakatulong na patibayin pa yung relasyon na meron man kayo. For me, ang mapapayo ko sa kanila is parang i-build mo muna yung sarili mo kasi dapat bago ka pumasok sa ganung relationship. Kasi kung hindi ka pa yung totally nag-heal sa mga past traumas mo, talagang hindi ka magaan sa relationship. Hindi ka yung makakapag-open ng feelings mo. So, napupunta lang sa puro problem or kaya nasa sarili mo lang yung problema mo. Kaya for me, imapayo ko is mag-heal na muna ikaw sa mga traumas mo. Or kaya, kapag yung magka-relationship ka naman na, unti-unti mo yung sarili mo na i-open, yung nararamdaman mo. Kasi, maganda kasi pag sinasabi mo yung nararamdaman mo eh. Kasi hindi na matatanggal yung bigat sa puso mo. Diba? Kaya, ganun. Okay, yun. So, sa akin naman, siguro kung may avoidant issue ka, mas okay na parang ka muna, stay single. Kasi kung papasok sa relationship, kahit sa friends or romantic, first muna sa friends. Kasi kapag may avoidant issue ka, syempre, yung friends mo, mali mo, concerned sila sa'yo, ganyan. Parang mag-worry din sila sa'yo, ganun. Syempre, oo, mas mahirap siya mag-build. Tapos, yun nga. Tapos, in romantic way naman, mahirap din. Kasi, hindi kayo makaka-build ng, hindi kayo magiging strong kung wala kang communication, kung lagi ka na lang lalayo, imbes na, alam niyo yun, na pag-usapan nyo, diba? Pwedeng makikipaghiwalay ka kasi yun nga, parang yung meron kang avoidant issue. Parang ang lang, na alam mo meron kang ganong issue sa sarili mo. Tapos, papasok ka sa buhay ng isang tao para lang for what? Maguguluhan lang din. So, sa akin,
siguro, i-prioritize natin yung sarili natin kapag may ganong issue tayo sa sarili natin. Tsaka, dapat self-aware din tayo. For me naman, kapag may avoidant attachment ka, siguro sanayin mo muna yung sarili mo na makihalubilo, tapos makihalubilo ka sa iba, tapos sanayin mong wag mong lumabas ka sa comfort zone mo na para hindi ka nag-iisa or para naman sumaya yung buhay mo, gano'n. Syempre sa mga nasa paligid mo na nagiging concerned din sila sa'yo kasi di ba, malayo ka sa kanila, tapos syempre naman masarap yung may mga kaibigan na concerned sa'yo, so tulungan mo rin yung sarili mo na na makipag-usap sa kanila or huwag kang lumayo sa kanila para magkaroon kayo ng strong relationship gano'n. Kasi kapag may avoidant attachment ka, parang wala kayong maayos na communication ng mga kaibigan mo or yung boyfriend mo gano'n. Or yung mga parents mo rin kapag may avoidant attachment ka gano'n. Kaya mas okay talaga na mag-focus ka muna sa sarili mo, tapos sanayin mo yung sarili mo na makihalubilo sa iba. So, yung question is, yung attraction or attachment? For me, syempre yung attachment. Kasi, yung attraction kasi, for me, is yun yung parang panandalian lang. Parang about lang sa kagandahan ng isang tao, about physical appearance lang. Pero attachment kasi, parang, ayun talaga yung parang dun mo malaman na attach ka talaga sa isang tao. Parang hindi mo kaya na napanandalian lang. Yun talaga yung parang pangmatagalan lang. Pangmatagalan siya na love mo para sa isang tao. Ako naman. For me, mas mahalaga yung attachment kasi as a girl na may experience na mag-last yung relationship is for us mas mahalaga talaga yung attachment kasi yung attraction kasi parang may specific na gusto ka lang sa isang tao. Yung attachment kasi like parang na siya, may kasama na rin siyang intimacy. Like makakapagpatibay rin yun ng relasyon na makakapag-last sa inyo. And yung attachment kasi, hindi lang siya panandalian lang. Like, kaya siyang i-maintain kung nag-uusap talaga kayong dalawa and maano yung foundation nyo ng relationship, mas magtatagal yung attachment niya sa isa't isa. Ano daw? So, same lang din kay Doria. Parang pag kasi attractive, parang lang siya, sandali lang siya. And then kapag visit ka, and then kapag attachment, yun yung pang matagalan. Yung attachment, pwedeng doon na yung pumasok yung commitment, intimacy, passion, ganyan. Sa attractive naman, parang lang kasi, parang first glance, ganon, kunwari love at first sight, ganyan, nakita mo lang na pogi, pero parang hindi mo makikita na, ano ba yun yung parang deep relationship doon sa attractive. For me, hindi talaga. For me, mas importante yung attachment kaysa sa attraction. Kagaya na nga ng sinabi nila is yung attraction is panandalian lang. Paano na lang kapag pumangit siya sa paningin mo, edi wala na. Kaya mas mahalaga ang attachment kaysa sa attraction. Ayun lang po kasi sinasabi na po nila. For me, yung pinaka-importante kapag nasa long-term relationship kayo, it's yung attachment. Kasi, ayun nga yung secret para sa matagal na relationship yung may attachment kayo sa isa't isa. Pero kasi kung attraction lang yan, paano kapag
pumangit na yung partner mo, edi ayaw mo na sa kanya. Ano ko tumanda? Tumaba. Parang ganun, yung may magbabago sa physical appearance niya, edi ayaw mo na sa kanya. Mag-fell out of love ka na dahil attraction lang naman yung habol mo sa relationship nyo. Dahil maganda siya, kaya gusto mo siya. Kaya mas maganda if may attachment. Kasi yung attachment na yun, ay yun yung mas nagpapalalim na relationship mo. Doon maaano yung love mo sa isang tao, and so on. Okay, next question. Hindi! Okay. May isa tayong question. For me, yung least na na love is love physical. Because, yung naman, kasi meron talaga yung mga one night stand, alam mo yun? Sila, yung sila, yung physical, may physical na pero hindi naman talaga nila mahal yung isa't isa. Parang, yung mga fubo nga. Si ma'am na. Pero basta ganun, yung mga one night stand, yung mga fubo, ayun, hindi naman talaga nila mahal yung isa't isa. Pero, kaya sila ganon, yung may physical sila, because of lust. Ganun lang. Hindi dahil mahal nila isa't isa. So, for me, yung pinaka-least na dyan is love physical. For me naman, yung is love physical din. Kasi, for example, yung magkarelasyon is LDR. For example, LDR sila. So, syempre doon, hindi mo naman sila makakasama in person, di ba? Hindi mo sila mayakap. Wala kayong magagawa na physical thing. So, syempre, hindi nila maramdaman yung kung anong feeling kung mayakap ng mahal mo, yung ganon. Syempre, hindi naman dahil sa physical madedefine yung isang love. Kaya for me, yun yung least accurate para ma-define yung love. Manala muna. For me, love is a feeling. Kasi, kahit, ayun nga, sabi nga ni Doria na kahit gano'ng kalayo yung tao, mapifeel mo talaga yun eh. Kahit, example, yung mga nasa LDR relationship, isipin mo paano yun magtatagal kung hindi siya feeling, diba? Kung hindi mo siya nararamdaman sa isang tao. Like, oh my God. Talaga. Tapos yan, magtatagal sila kasi nga yun, feeling nga siya. Pwede rin naman siyang thought. Kasi, parang minsan naisip mo na lang mahal mo isang tao, ganyan. Pero, more on feeling talaga siya. For me, din. Hindi! Talaga, for me is, love is feelings talaga. Kasi kapag physical tapos thought, parang lang siya eh. Basta, hindi. Yung physical kasi paano na, kagaya nga sinabi ni Iya, paano na lang sa mga LDR, tapos, kapag totoo man, naisip mo lang na mahal mo siya, ganon. Kaya mas okay, mas talaga, ang love talaga is feelings. Kasi kumbaga kapag in love ka, is mararamdaman mo talaga yan. Ayun na lang, kasi nasabi naman na nila. For me, is feeling kasi as a girl na nasa LDR ng 4 years. 4 years. 4 years ka. Ugiyak. Jam, hag. Hindi. For me, love is a feeling kasi from my experience, kapag kasi LDR, parang mafe-feel mo lang yung love niya through online. Like, mafe-feel mo pa rin yun, like words of affirmation, ganon. Like, love is a feeling for me kasi yung conscious na to, sobrang professional na. Ang tugyot, may ganyan. Ano ba naman yan? Ayusin ko edit yan, dami na. Ulit. Kasi mas nakakatawa. Ulit. Ano mabigat yung... Ulit. For me, love is a feeling kasi as a girl na nasa LDR ng 4 years,
mas nararamdaman ko yung love through feeling talaga. Hindi siya physical kasi hindi ko naman siya nahawakan, hindi ko rin siya na... Yung tanong kasi, what? Oo nga, feeling. Sorry, kasi galing aray, sorry po yun, guys. Yung baby. Yung baby niya, yan ako. Dalawa yun na. Ay, hindi, oo. Yung love is a feeling kasi feel ko kaya pang manipulate, i-manipulate yung feeling na Oo, kung hindi mo hindi mo alam kung genuine ba yung yung love or love lang siya kasi may attraction na ganito. Alam mo yun, parang hindi siya pure. Ganon, hindi pure yung love. Hindi siya katulad ng physical na like, andun talaga yung mga words, ng mga affirmation, mga words, giving, ganon. Like, nakikita mo doon na genuine yung nakikita mo na genuine yung doon yung love. Ganon. So, ang question is, For me, siguro family. Kasi, especially sa magulang mo or kung kanino ka mas malapit. Kunwari, sa mother ko, mas malapit ako sa kanya. So, mas deep yung connection ko sa kanya. Kasi syempre, siya yung nag-iri sa akin eh. Siya yung nagpalaki sa akin. Ever since bata ako, siya yung kasama ko. And mas open yung feelings ko din pagdating sa kanya. Nasasabi ko yung mga nararamdaman ko or kaya yung mga nangyayari sa akin, ganun. Mas naano ko sa kanya. Kaya mas malalim yung relationship na amin. Ako naman, mas deep yung relationship ko sa boyfriend ko. Kasi, hindi talaga ako sobrang open pagdating sa sa family ko, lalo sa friends. Basta, mas deep yung relationship namin ng boyfriend ko kasi sa kanya ko nasabi lahat. Lahat sa kanya ako nakakaiyak, sa kanya. Oo, parang naging safe space ko siya or comfort zone niya kasi sa kanya ko yun nga, sabi ko nga, sa kanya ko talaga nasabi lahat ng problems ko, mapa-akads man, family problems, or kahit kaya, yun nga, sa kanya mas deep, yun nararamdam ko, sa kanya ako mas open talaga. for me, maganon nga eh. For me, boyfriend ko rin. Kahit na malayo kami. Kasi, sa family kasi, parang simula nung nawalay ako sa kanila, parang mas naging malayo rin yung ko sa kanila pag open up since ang hirap makipag-communicate through online since hindi nila ako nakikita. Though yung boyfriend ko naman same as rin, pero yung boyfriend ko kasi like kaya ko siyang masabihan na na like mga rants ko sa buhay ganon, like parang kaya pag may tatakbuhan man ako, siya yung matatakbuhan ko. Unlike sa family ko na na kasi kapag nagiging nag-grow up ka, parang sa family mo parang nag-iiba din yung connection since parang ngayon naiilang ka na ganon, like parang ang hirap namin kapag communicate kapag kunyari may problema ka sa ganito, sa ganyan, parang may isip mo na may invalidate ka lang nila. Ganon. Ay, gagi, iyan. So sa akin naman, sa family ko, kasi talagang, kahit pagbalik-balik na rin, iba pa rin talaga yung relationship natin sa family natin eh. Iba-iba naman tayo. Yun nga, sa akin nga, mas may deep connection ako sa family ko kasi sila yung nandyan ever since. Though, hindi ko man nasasabi, pero they are trying their best to, comfort me, ganyan. Yung support na kayang ibigay nila sa akin, ganyan. Kahit na, yun nga, minsan, hindi ko naman nasasabi kung ano talaga yung nararamdaman ko. Minsan, hindi ako nakikipag-communicate sa kanila, ganyan. Sa akin, both, family and friends ko, yun,
Ay, para sa akin is, both family and friends ko. Kasi, may mga, yun? May mga about sa akin na alam yung mga friends ko. Pero, yung friends ko naman, may hindi sila alam na alam din ng family ko. Kaya, both lang sa akin kasi, ayun na nga, pareho din kaming may mga connection sa friends and family. Both lang. So, additional question lang to and ako lang yung sasagot. Kasi parang lahat naman tayo na-experience tayo, lalo na nung elementary natin or high school. The question is, for me, yung responsible is the nor F in Efrin. Basta ganun kung ano yung basa nun. Sorry for the, sa maling pag-pronounce. Pero, ayun yung responsible kasi, ayun siya yung parang, yung excitement, yung kaba, and siya yung responsible doon. Kasi kapag nakakita mo yung crush mo, alam yung kikiligin ka. Kaya yung kinikilig ka. pag nakikita mo yung crush mo sa hallway, yung yung butterflies in your stomach, yung magpapawiso kasi nandiyan yung crush mo, tapos yung adrenaline, andun lahat ng feeling, dun sa may, na yan, neurotransmitter na yon. Yung kapag yung happy crush, diba? Okay, so for the last question to end our podcast, the question is, like kung ano yung mga natutunan mo or kung ano yung isang pwede nilang matutunan ng mga listeners natin sa podcast namin. So, sa akin naman, gusto ko lang na makakuha ng mga listener natin is yung pagiging self-aware, tapos yung knowing their worth. Kasi yung self-aware talaga, malaki talaga yung impact niya kasi nga, dun nga natin malalaman yung boundaries natin, yung limitations natin as a person or as someone na, kunwari, partner, ganyan. Tapos yung knowing their worth, kasi kapag alam mo yung worth mo, parang makakalis ka kaagad sa isang sitwasyon na, alam mo yun, parang example, sa abusive relationship, kapag alam mo yung worth mo, hindi ka magtatagal dun eh, hindi ka magtitiis sa relationship na yun. So, ayun lang gusto kong makuha niyo sa amin. For me naman is dapat parang mas maging open ka. Yun lang yung gusto kong matutunan ng mga manonood. Mas maging open ka sa nararamdaman mo para mas mapatibay pa yung relationship mo sa mga nasa paligid mo and para mas maintindihan nila lalo kung paano ba nila isosolve kung ano man yung problema na nararamdaman mo, ganun. So, for me, na key takeaways ng mga listeners is, self-awareness din. At saka dapat, matuto kang lumabas sa comfort zone mo. Kasi, kapag lumabas ka sa comfort zone mo, mas makapag-build ka ng connection, sa mga paligid mo na makakapag-benefits din sa'yo. So makakapag-benefits ka, matututunan mo rin yung self-awareness, yung mga ganon, na makakatulong sa'yo na makapag-build pa ng mga connection. And also, knowing yourself, yung worth. Kasi sobrang laking impact niya talaga. Kasi kapag alam mo yung worth mo, 'di ba? Parang na yun eh, sobrang na rin yun sa personal relationship eh. Ano daw? For me, yung gusto kong maano nila, like yung magkaroon sila ng mas matututunan sa podcast namin is to heal yourself first before entering a relationship. Kasi kung i-heal mo muna yung sarili mo, kapag nagkaroon ka ng relationship, mas open ka na. Kuwari, dapat mahalin mo muna yung sarili mo bago ka magmahal ng ibang tao. Kasi, paano mo mas mapaparamdam yung pagmamahal mo sa ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo? Kaya dapat, mas unahin mo munang mahalin yung sarili mo. Naunahin mo muna yung sarili mo ha, self-love muna before others. Kasi, ayun talaga yung pinaka mas, malaking foundation na mabibigay mo sa sarili mo. Yung pagmamahal mo sa sarili mo. Again, ako na naman yung last. Gusto ko lang matutunan ng
gusto ko lang matutunan ng mga listener natin dyan is, lumabas sila sa comfort zone nila, tapos, iwasan nila yung pagkakaroon ng avoidant attachment. Tapos, wala sa isip ko, may connection with their families, friends, and sa mga kaibigan nila, ganon. Kasi karamihan ngayon is, diba, nakaka-stress yung buhay, ganon. Sa tulong ng family and friends is may ease natin yung stress na yun or depression na yun para sa ma-enjoy natin yung life natin, ganon. Ayun na lang siguro. To add then, dapat alam mo rin yung boundaries ng isa't isa. Kung sino man, kung kanino ka man magbi-build ng deep connection. Kasi, if may boundaries kayo, if may mga walls kayo sa isa't isa, mas malaking mas malaking impact yun na mas ma-maintain nyo yung strong personal relationship nyo. So, overall, relationships are complex talaga. Hindi lang siya about sa saya and kilig moments, but also about understanding, sa effort, and sa consistency. And yung attachment styles, like, and lust, attraction, ayun, yung attachment styles, yung mga stages ng love, ay malaking role siya. Kung paano malaking role yon kung mag-work ba yung relasyon nyo or hindi. So, I hope na may matutunan kayo sa na-tackle namin about personal relationship. Kasi meron tayong iba't ibang uri, di ba? So, sana matutunan nyo yon, and sana mas maging self-aware kayo and maging open kayo pagdating sa relationship nyo. That's all. Thank you for watching our podcast for mentally unstable girls. I hope may natutunan kayo. And once again, I am Yana. I am Nika. I am Jam. I am Iya. And I am She. And we are the mentally unstable girlies. Thank you, Ma'am Beng. I love you, Ma'am Beng. Thank you for watching.